Hi guys! Another day, another vlog na naman. Long time no vlog. So, pupunta namin kami brother guys. Bibili ka namin ng mga Coca-Cola, Red Horse, mga inumin. And then, pagdating namin dito sa Red Horsean ay nag-seminar pala sila. So, matagal-tagal na antayan to. Kaya naisipan namin na mag-antay kaunti. Pero parang matagal talaga. Sobrang oras na kami antay dito. Kaya bibilin lang kami muna ng mga Coke, unahin na lang namin bibilhin kasi sayang din yung oras pag matagal-tagal din yung aantayin pa namin dito. Baka 2 hours kasi general meeting yun sa kanilang ginagawa. Mas maganda kasi naman talaga bibili dito ng Reuters kasi mas mura-mura. Unlike dun sa mga wholesaler na 600 na yung per case doon, dito sa kanila ay 575 lang. So, per case, may save ka na 25 pieces. Malaki-laki na din to. And then, yan na. Ito yung paligid dito. Dito kami sa labas. Mainit kasi 9 AM to nang dumating kami dito. And then, anong oras na ngayon? 10 na mahigit. Kaya yan. Sobrang init. Bored ko na talaga dito kaya sabi ko sa brother ko na bibilin lang muna kami na or mauna na lang yung Coca-Cola na bilhin namin kasi malapit lang din naman, so babalikan lang din naman namin yun at babalik din kami dito. Kaya yan, na pagtanto namin or naisipan namin, sige, bumili lang tayo. Ang ganda. So ito yung area naman ng Coca-Cola. Ito yung tindahan nila. Ang dami lang stocks. Maganda dito bumili kasi nga ang daming choices, mas mura, mas makakasave ka din dito ng 16 per case, unlike doon sa wholesaler na binibilhan namin regular ay 386 yung per case doon, and then dito naman ay 360 to. Malaki-laking save natin yun kasi hindi lang naman isang case yung bibilhin natin. Syempre, umaabot din sa 10 case, and then may mga mismo pa. At may iba't iba pa din yung water, di ba? Bibilhin natin yung kung ano yung mga kulang, lalo na yung mga mismo swakto kasi yun yung mga mabili. At nasa bahay na pala kami guys. Ang bilis lang dumating. Fast forward lang yan. So, ayan, nag-backing na si brother kasi nga, syempre, lalabas na yung mga nabili namin. Itong kasama muna namin sa bahay mag-handle kasi gutom na kami. Ito yung mga napamili ko kanina na mga mismo, parang Pasko. Kinabukasan ito guys, nag-grocery na naman kami kasi hindi kasi kasya pag pinagsabay namin yung mga Red Horse and then yung grocery. Kasi alam nyo naman si Badja hindi niya kaya. Sobrang mabigat na kaya pagka-other day naman ay nag-grocery naman kami. Alam nyo naman sobrang bigat, and then itong mas liit na minasakyan is hindi pwedeng i-over na kasi itong bahay namin parang budiga na guys. Tingnan nyo naman, ang daming stocks ngayon, kaya thank you Lord ka na lang talaga. Kahit budiga na yung bahay namin, okay lang kasi pera din yan pag nabenta, pero hindi natin aantayin na maubos yan kasi ganyan naman talaga pag negosyo, walang pera sa kamay natin kundi nasa mga stocks natin yung pera. Kung mabenta yan, so may kita. Malaki-laki din yung puhunan sa mga ganitong mga items. Pero okay lang kasi ang kagandahan dito or sa mga items na ganito is hindi siya nasisira, hindi naluluma kasi kung madumi or kung may alikabok, trapuhan mo lang or banlawan mo lang. So babalik na naman siya sa dati or else i-repack mo siya para mas maganda. Then yan yung mga nag-grocery natin ng mga food items nila ta. Dito naman yung mga items or mga gamit nila mama pang gawa ng bahay-bahayan nila. So ito yung tindahan natin guys. Update dito, long time no vlog. At ganito pa rin, walang nabago. Walang stocks lang yung parang hindi naman siya dumami. As usual, ganun pa rin naman kasi hindi naman tayo nagdagdag ng pangpuhunan. Yun lang, yung mga plano natin na mag-renovate dito sa tindahan, ongoing pa rin kasi may inantay lang.